Hi everyone! Kagigising nga lang at tayo'y gagawa na naman ng gawaing bahay. As you can see, tulog na yung aking anakis. So, mag-aayos tayo ngayon kasi day off. So, dyan muna kayo at samahan nyo akong mag-ayos ng aming magulong kwarto. Ayan nga, tinutupi ko na yung mga labahin namin na kinuha namin kahapon. Kasi day off, so may chance tayo na ayusin yung ating room. So, ayan nga, magtutupi muna tayo, mag-aayos ng bahay. Samahan niyo ako hanggang sa dulo ng aking video. Titignan niyo kung ano yung aking ginagawa every day off. Habang tulog nga yung baby ko, yung bunso ko, so mag-aayos tayo. Kasi alam nyo na, kapag sa mga nanay dyan na may baby, alam nyo na kung may baby kayo at hindi nyo magagawa talaga yung trabaho pag andyan sila dahil alam nyo na makulit. Tsaka, syempre, yung habang nag-aayos kayo, sila naman kalat ng kalat. So, at tsaka minsan, syempre pag dumede sila, so medyo maputol-putol yung trabaho natin. So, habang tulog yung ating mga anak, gawin na natin yung mga trabahong bahay para mabilis tayong matapos. Yung mga tinutupi ko, karamihan yung mga maliliit na damit ng mga anak ko. Napakahirap talaga. Alam nyo na ako pag nagtutupi ako ng ganito. Syempre, ang tagal tupiin kasi marami tsaka maliliit. So, kapag everyday off na lang talaga kasi kami naglalaba. Kasi syempre, pag weekdays naman may trabaho kaming mag-asawa, so minsan kapag siya ang off, siya ang maglalaba tapos ako na yung magtutupi. Parang vice versa kami kapag sa trabahong bahay. So ayan, siya kasi may pasok ngayon, so ako na yung magtutupi ng mga nilabahan niya at saka yung mga naiwang labahin ngayon, ako na yung maglalaba. So hope na nandyan pa rin kayo hanggang sa dulo ng aking video. Nakikita nyo naman ang mga maliliit na damit na ito, kay hirap talagang ayusin kasi matagal pa silang tupiin kasi sobrang liliit nila. So ayan, kapag nanay ka nga, talagang kasama dyan yung patience, kasama talaga dyan yung kailangan isipin mo yung mga gagawin mo, yung para sa mga anak mo kasi syempre pag ganyan, sobrang minsan nakakapagod din, diba? And so sinabit ko na nga yung mga damit na pang office, kinag-ayos ko. Yan, nilagay ko muna dyan yung mga damit ng anak ko, damit ng aking bunso, dyan sa drawer kasi dyan ko nilalagay. At sinusunod ko na yung mga damit naming mag-asawa, nilalagay ko dyan sa cabinet. Hindi na masyadong maayos yan, okay lang, ganyan lang talaga. Sunod ko na ngang ilalagay dyan yung damit ng aking babaeng anak. Kunti lang kasing damit niya. So ayan, nandyan na tayo ngayon ulit sa banyo para maglaba. So binanlawan ko na nga yung naiwan ng asawa kong labahin, nilagyan ng downy. After nyan, habang hinihintay, maghugas muna tayo ng pinggan ng pinagkainan at saka pinagkapehan. Tignan nyo naman, oh. Pag day off talaga, minsan hindi ka din magde-day off, diba? Kasi kapag day off, mag-aayos tayo ng bahay, maglilinis, maglalaba. So parang pagod ka rin, parang hindi ka rin nag-day off. Nagpapasalamat na lang talaga ako sa binibigay ng Diyos na lakas. So inaayos ko na yung kusina, tapos na ako, balik ulit tayo sa labahin. Ayan, tinanggal ko na yung ni-dryer ko at susunod ulit yung isa. Naggololo-loko pa nga yung dryer dyan, so kailangan dagdagan ulit para maikot niya ng maayos. So ayan, nilagyan ko na ng powder yan para ulit isunod yung mga next na labahin para wala na tayong iisipin. So ayan nga, tignan nyo naman, gabundok talagang aking labahin. Syempre, dalawa yung anak ko, kaming mag-asawa, at saka syempre pati na rin yung kumot kasi syempre kailangan weekly nating papalitan. So, tignan nyo naman, may mga naiwan pa talaga. Ayan, isa pang balde ulit.
puno pa rin yan ng mga damit ng anak ko. So, tinanggal ko na nga yung naka-dryer. So, samahan nyo ako na magsampay. Sampay na natin yung ating natapos na labahin. So, tapos ko na ngang sinampay yung mga sampayin ko. So, ayan, tutupiin ko na yung mga tinanggal ko doon sa ipitan kanina. Para sa ganun, diretso na habang mahimbing pa ang tulog ng aking maliit na anak. So, after nyan, alam ko mapapagod tayo. Pero okay lang, worth it naman. At least may nagawa na naman tayo sa day off natin. Huwag kayong magtaka sa nakikita nyo kasi ganito talaga dito sa Dubai. Nasa iisang room lang lahat, lutuan, yung mga ano ng inuman, nandyan na lahat. So huwag kayong magtaka kung bakit iisang anggulo lang yung kinikilusan ko kasi dito sa Dubai, kung hindi ka practical, hindi ka makakaipon. Kung gusto mo sa malaking tirahan, malaki rin ang bayad. Kung gusto mo ng ganito, as long na comfortable naman, so makakaipon ka, ganyan. So, ganyan lang talaga ang amin kasi ako, practical ako. Mas gusto ko yung may napupundar doon sa Pilipinas kaysa yung maganda ang tirahan ko dito. Pag uwi ko, wala naman akong bahay. So, ayun guys, tapos ko na nga yung mga gawain ko guys. At ayan, higa na ulit tayo. So, hanggang sa aking susunod na video. Hindi ko nipapakita yung buong room namin guys kasi syempre makalat sa room namin. So, hope na abangan nyo pa yung aking mga susunod na vlogs. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. At kung anong masasabi nyo, any request or pwedeng gawin kong video, please comment below and like my videos and share as well. Thank you and God bless.